Dinidinig at kilala ang aking tinig. Kayo, kilala niyo ba ang aking tinig at kilala at dinidinig niyo ba? Marami sa inyo ang nagsasayang ng oras at panahon sapagkat hindi ko nakikita ang lubos na pagsunod sa aking salita. Ang tinitignan ko ay ang nagsisising espiritu. Magbalik loob kayo sa akin at pagiginhawain ko ang inyong mga lakad. Amen. Good morning mga kapatid. Yan din ang mensahe sa atin ng Panginoon. Nakikita niya sa atin kung sino talaga yung tunay na sumasampalataya, yung tunay na nagpapakabanal-banal, yung tunay na sumusunod. Nakikita ng Diyos ang puso natin at siya ang magbibigay sulit sa lahat ng ating mga ginagawa ayon sa ninanasa ng ating mga puso. At ang message niya ng Panginoon, ang pagpapala ay dun sa mga nabubuhay ng matuwid. Sabi sa Proverbs 3:33, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masasama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng mga matutuwid. Pinagpapala ng Diyos ang tahanan ng mga matutuwid. So, ginawa na tayo ng Diyos na matuwid, pagkat tayo lahat ng tao hindi matuwid. Ang lahat ng tao ay nagkasala. At ang lahat ng tao ay hindi umabot sa glory of God. At lahat ng tao ay sinungaling. Kaya walang matuwid kahit isa. At nagiging matuwid lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Babasahin ko sa inyo yung patunay na tayong lahat ay sinungaling, tayong lahat ay hindi nakaabot sa sukatan ng Diyos. Sabi ng Romans 3:4, huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga, ang Diyos ay tapat, dadagwat ang bawat tao ay sinungaling. Bawat tao sinungaling. Tao ka ba? O sinungaling ka? So, bawat tao ay sinungaling. Sa 3:10 sabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So kapag hindi ka pa ngayon sumasampalataya sa Panginoong Hesus, nananatili ka pang sinungaling at hindi matuwid. Sabi sa 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat nagkasala, lahat sinungaling, hindi tayo nakaabot sa glory of God. So para makaabot tayo sa glory of God at ibilang tayo matuwid, kailangan i-justify tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi ng Romans 5:19. Simulan natin sa 18. Kaya nga kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap na buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami nagiging mga matuwid. Yung first Adam, ginawang masama ang mga tao. Pero yung last Adam, si Jesus Christ, ginagawang matuwid ang lahat naman ng sasampalataya. Sabi ng Acts 13:39. Sa pamamagitan nga niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap. Inaaring ganap, perfect ka, matuwid. Wala kang kasalanan sa lahat ng magabagay na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses o yung 10 Commandments. Yung kasing Old Testament para sa Israel yun 10 Commandments. Itong New Testament sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi lang 10 ang susundin mo, lahat ng kautusan ni Kristo. So kung ikaw ay hindi talaga totoong Kristiyano, hindi ka susunod sa lahat ng kautusan ni Kristo. Pero kung tunay kang Kristiyano, lahat ng kautusan ni Kristo, gaganapin mo kasi kaya mo na. Sabi sa Romans 6:22, binigyan tayo ng kapangyarihang mabuhay na sa kabanalan. Makakaya na natin, hindi na tayo alipin ni Satanas o ng kasalanan. Malaya ka na magpapakabanal.
Because the commandments of Christ is holy, good, and righteous. Sabi ng Romans 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. So kung sinusunod mo ang lahat ng kautusan ni Kristo, na maintain mong matuwid ka, banal ka at mabuti. Pero sa tuwing hindi ka makakasunod sa kautusan ni Kristo, kailangan humingi ka ng tawad. Mag-confess ka agad, makakabalik ka sa pagiging banal, matuwid. Ganun ang grasya. Samantalang nung araw, pag nagkasala, pagbabayarin ka ng bato-bato, depende sa kasalanan mo. Pag malaki, baka, o kaya toro, guya. Pag maliit lang, bato-bato, kalapate, nilinis na lahat yun sa pamamagitan na ng dugo ni Kristo. Wala na yung mga hain ng mga hayop. Si Kristo na ang inihain niya kadya at ang dugo ang naglinis ng lahat ng kasalanan. Once and forever na yun. Kaya kapag sumampalataya ka na sa Panginoong Hesus, itinakda mo ang sarili mo bilang maging alagad ni Kristo, susunod ka sa lahat ng kalooban ng Diyos o utos ni Kristo. We who are doers, not hearers, are made righteous. Kasi kung tagapakinig ka lang ng salita, hindi ka rin ibinibilang na matuwid. Kailangan ganapin mo yung naririnig mo. Sabi ng Romans 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisimat talima sa kautusan ang aariing ganap. So nalalaman na natin na kapag sumampalataya ka, hindi ka hearers of the word, doers of the word. Gaganapin mo lahat na kautusan ni Kristo at tutulungan ka ng Diyos. Kasi sabi sa sa Philippians maging sa pagnanasa sa paggawa, ang Diyos ang gumagawa. So nagpadala siya ng Holy Spirit para gumawa sa atin. So masusunod na natin lahat sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay. Nung araw kasi, nung di pa namamatay si Kristo, nasa labas ang Holy Spirit Hindi tumitira sa tao. Ang kautusan ng nag-ahari sa kanya, 10 utos ni Moses. Nung mamatay na si Kristo, isinugo Holy Spirit, tumitira ngayon sa atin. So magaganap natin lahat. Kasi may Holy Spirit Kung walang Holy Spirit sa atin, hindi natin magaganap ang lahat ng kalooban ni Kristo. We deceive ourselves if we are just hearers of the word. Sabi ng James 1:22. Pwede sana kung pwedeng i-rapture, tenga lang no? Tenga lang i-rapture. Di-iras ka lang So dapat doers, buong pagkatao mo, espiritu, kaluluwa at katawan mo kasama sa pagsunod. Kasi ang ra-rapture ikaw kung hearers, di tenga lang, biruhin mo, glorified yung tenga, puro tenga nasa langit. Hindi pwede, puro taong glorified. So dapat ka maging doer, sabi sa James 1:22. Dadagpot maging tagapagtupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So manluloko ka pala Kapag ikaw pala, halimbawa, sabi mo, tumanggap ka kay Kristo, naging Kristiyano ka, nabautismo ka, nakasunod ka sa bautismo sa apoy, bautismo sa tubig, sa Espiritu, tapos tagapakinig ka lang, hindi mo ginaganap ang utos, niloloko mo sarili mo, dinadaya mo sarili mo. Kung ang sarili mo, nadadaya mo, lahat dadayain mo. Nakikita ng Diyos yan Sabi sa Jeremiah 17:10 tumitingin siya sa puso at nagbibigay sulit sa lahat ng ginagawa natin. Basahin natin yun, Jeremiah 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. So kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon bilang Kristiyano, ikaw ang may kagagawan. Kasi pagsusulit mo lang yung ginawa mo Kung ano yung panukat ng pananampalataya mo, yun ay susukat ng Diyos sa iyo. Kung tunay kang mapagbigay, siksik, liglig, pikpik, umaapaw ang pagpapala ng Diyos na ibibigay sa iyo. Kasi ang Diyos nais niya magpala. Ang mga anak niya gusto niyang pagpalain. Pero may kondisyon If my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I will give it to you. So yung supply, sa spiritual, pinagpala tayo.
Hindi lahat ng iglesia bumababa ang Shekinah glory. Sa iglesia natin, pag sumasamba tayo sa Espiritu, bumababa ang Shekinah glory. Ibig sabihin, si Kristo at ang mga laksalak sa mga kasama natin sumasamba. Kasi ang Diyos sasamba sa Diyos eh. May instrumento ang Holy Spirit sasamba sa Ama. Si Kristo sasamba sa Ama. Pero kailangan ng instrumento at ang instrumento tao, mga anak ng Diyos. Pag anak ng demonyo, hindi makakasamba si Kristo at Espiritu Santo. Makakasamba lang si Kristo at ang Espiritu Santo sa Ama kapag nandun yung pananampalataya ng tunay na iglesia. So, ikaw ba'y kasama na dun sa tunay na iglesia na may Shekinah glory? Founded through the apostles and the prophets. Dun bumababa. Yung pagpapala naman sa kaluluwa, yung renovation. Ikaw ang magdedesisyon yan ayon sa panukat mo. From faith to faith, from glory to glory. Kung ano ang ninanasa ng puso mo, yun nandun yung treasure mo. So kung ninanasa mo talaga makapunta sa langit, lahat ng kalooban ni Kristo, gaganapin mo pag susumikapan mong ganapin. We know we are with God because love is perfect in us. Ano ba yung love? Sabi ni Kristo, ang sumusunod sa kautusan ko ang umiibig sa akin. So perfect daw ang love kapag tayo sumusunod sa utos. 1 John 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at ng katotohanan. Dito nakikilala natin tayo sa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hinahatulan ng ating puso ay may pagkakatiwala sa Diyos at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang lahat ng bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So doon nandun ang pagpapala ng Diyos kasi sinusunod mo eh. Sinusunod mo ang mga utos ni Kristo kaya lahat ng hinihingi natin ibinibigay ng Ama. Pagkat yung hinihingi natin, ang Espiritu Santo humihingi nun, sabi sa Romans 8:28. tayo magsimula. At ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu Santo. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. So kung ano yung kalooban ng Ama, yung Espiritu Santo nasisiyasat yun, Diyos siya. Pag nasiyasat niya yun, mananalangin siya sa atin. Upang yung dalangin natin, dinggin ng Ama. Siguradong didinggin. Pagkat Espiritu Santo mamamagitan eh. At si Kristo naman, habang namamagitan ng Espiritu Santo sa atin, pumupunta yung panalangin ng Espiritu Santo kay Kristo. Namamagitan naman si Kristo sa Ama. Siya yung high priest, mamamagitan siya. Kaya may pastor eh. Mamamagitan ako sa inyo para sa Diyos, para kay Kristo. Mamamagitan ng Espiritu Santo kay Kristo, mamamagitan si Kristo sa Ama. Down the line yun ang authority ng pananalangin. Kaya kapag ang isang iglesia walang otoridad, o hindi itinatag na iglesia ng Diyos, walang kapangyarihan yun. Paano didinggin ng Diyos? Walang otoridad. Laging authority. Halimbawa, may nagaganap na isang hostage taking. Meron tinatawag doon ng mga SOP, hindi ko alam eh. Pero pag may pumuntang otoridad, ang hinahanap ka agad doon, sino yung nyo dito, yung leader? Ang hahanapin agad, leader. Kasi siya yung may otoridad eh. Ang hahanapin mo yung may otoridad, katulad ni Pablo. Nung hinahanap niya si Titus, malis na siya. So, authority ang kailangan. Ang hahanapin mo, otoridad eh. Paano kung walang otoridad? Di walang kapangyarihan. Paano magkakaroon ng kapangyarihan kung hindi itinatag na otoridad? So, yung legitimate authority lang ang may kapangyarihan. Surely, blessing shall follow over us spiritually, physically, and materially. Sabi ng Exodus 23:25.
At iyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos. At kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig. At aking aalisin ang sakit sa gitna mo. So yung material na kailangan ng katawan, itutusto sa atin. Yung pagkain ng tubig, tapos aalisin din ang sakit. Kasi ang Diyos lang naman ang nagpapahintulot ng sakit. Ang nag-i-inflict ng sakit, si Satanas. Ngayon, kung payag ang Diyos na magkasakit ka, magkakasakit nga, pwede niyang i-withdraw yun. Siya yung healer eh. Kita niyo yung mga lumpo, kung titignan mo, halimbawa, pahindiks ng medicine, hindi na pwede makalakad. Sa Diyos, walang imposible. Pag gusto niya palakarin, lalakad. Yung bulag, sabi, hindi na makakakita ito, sabi ng doktor. Sa Diyos, hindi. Walang imposible. So, makapangyarihan ng Diyos natin. Pwede niyang gawin kahit ano eh. Sinong haadlang sa kalooban ng Diyos? Kaya yung masaganang pagpapalang nakahanda para sa atin, makakamit natin lahat yan. Spiritually, physically, materially, kung mananatili tayo tapat na naglilingkod sa Diyos sa lahat ng kautusan ni Kristo. Sabi ng 1 John 2:5, dadapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdalang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalaman natin tayo nasa kanya. So para ma-improve mo daw na ang Diyos ay sumasayo at nasa Diyos ka, iniibig mo siya. At kailangan perfect yung pag-ibig sa pagsunod sa utos. Kaya titignan mo lang ang sarili mo, ako ba ay tunay na Kristiyano? Nang tanggapin ko ba ang Panginoong Jesus? Sumunod ako sa lahat ng dekreto ng apostol na ibinigay niya. Tinutupad ko ba lahat? Masunurin ba ako? Handa na ba talaga ako magsakripisyo? So, ibig sabihin, kasama ka sa rapture. Kasi iglesia kang ililigtas, sabi sa Ephesians 5:23. Si Kristo na ulo ng iglesia ang tagapagligtas ng katawan, na ipinounded through apostles and the prophets, at kung kasama ka doon, ililigtas ka ni Kristo na siyang ulo, na siya ang namamagitan sa Diyos. Walang pwedeng mamagitan. No one can get through the Father except by Jesus Christ. So yung lahat ng mga relihiyon na yan, itinayo ng tao, hindi makakapunta sa langit yung mga nandyan. Ang makakapunta sa langit na nasa labas dyan, yung ililigtas ng Ama. Pero yung ililigtas ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, Iglesia. Nasa panahon tayo ngayon ng paghahanda ng kaligtasan sa Iglesia. Ngayon yung iba outside the church, ang Diyos ang bahala doon. Siya magliligtas doon sa anumang paraan ng Diyos. Siya bahala doon. Hindi na natin problema yon. Ang problema natin, tayo nasa loob ng iglesia. Tayo ba'y masunurin? Tayo ba'y handang magsumigat, magpagal sa pagsunod sa Diyos? Upang yung pagpapala ay may pagkaloob sa atin at walang makakaagaw sa atin sino man sa kamay ng Ama at ng kay Kristo. Sabi sa John 10:28-29. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. So yung nakakarinig daw ng tinig ng Panginoong Hesus, nakikilala ni Kristo at nakikilala mo si Kristo, at susundin mo yung tinig. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So walang makakaagaw sa kamay ni Kristo na tayo'y malipol. Wala. Nakapreserve tayo. Pinipreserve tayo ng Diyos. At ang aking Ama, na sa kanila'y nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Hindi na nga tayo maaagaw sa kamay ni Kristo, hindi pa rin tayo maaagaw sa kamay ng Ama. Sino aagaw? Sino mananalo? Walang pwedeng manalo. Talo na yung kalaban, si Satanas at ang kasalanan. Ang huling tatalunin, kamatayan, sa rapture yun. Kapag napagharian ng kamatayan, hindi na mamamatay tayo eh. Forever and ever na yun, merong eternal life na. Sa rapture pa yun. O tapos na yung paglaban at paghahari ni Kristo na 1,000 taon, magkakaroon ng last judgment. After the last judgment, isusurrender ni Kristo ang paghahari sa Ama. Nasaan na yan eh? 1 Corinthians 15 tsaka sa Romans 11.
At ito yung kagandahang ibinigay ng Diyos sa ating spiritual. Meron kasing spiritual na pagpapala, hindi rin yung pagsamba sa Espiritu eh. Yung tinatawag na pagkilala sa karunungan ng Diyos. Kasi hindi lahat eh nakakakilala sa karunungan ng Diyos. Si Jose Rizal nung araw, hanga ako dyan eh. Kasi talagang binasa niya Biblia, nakita niya palpak eh. Nalaman ko, Freemason pala itong si Jose Rizal, deceive. So, science lang, intellectual katalinuhan ang daladala nito, hindi spiritual. Freemason, lahat pala ng bayani, halos Freemason. Si Bonifacio, si Mabini, itong si Freemason, pati mga presidente natin, si Manuel L. Quezon, si Manuel Rojas, at saka ito si Laurel, Freemason. Alam niyo yung flag natin, design yun ng Freemason. Nakita niyo yung araw doon, yun yung Eye of Horus eh. Kung nakita niyo yung tatlong triangle, yun yung triangle na may matang Horus. At number 3 ang gusto ng mga Freemason. Design din pala yan ng mga Freemason. At yung no limitangan, kung makikita mo, mayroong rose at cross. Rose and cross yun, Freemason yun. Yan yung mga yung saling-saling mga lahi ng mga the Templars, naging Freemason. Ngayon, alam niyo yung Freemason, Illuminati na ngayon. All the bright boys, lahat ng matatalino, Illuminati. Halos lahat ng presidente ng US, Illuminati. At maraming presidente, alam niyo ba yung mga scientists, mga Freemason din, si Galileo Galilei, si Da Vinci, puro mga Freemason, si Napoleon Bonaparte, si Hitler. Meron pa nga ako nakikita sa internet eh, ewan ko kung totoo. Si si Hitler daw, ang tatay niya, si Jose Rizal. Ewan, ang dami sa internet, yung discernment mo na lang ang paandarin mo eh. Marami ka kasi mababasa sa internet, discernment mo eh. Katulad na luming tungkol kay Antonio Luna. Yung narinig ko, yung si Isidra Cojuangco, na nagkaroon ng Philippine-American War eh, noong 1800s eh. Ngayon, itinakbo ni Antonio Luna, general yun eh, Antonio Luna, ang lahat ng treasury ng Ilocos, yung mga gold and silver. Ngayon, ibinigay niya kay Isidra Cojuangco. Pagkatapos noon, naging isang pinakamayaman ng mga Cojuangco sa buong Pilipinas after that. And after 3 days, pinatay ng mga opisyal ni Emilio Aguinaldo. Itong si Antonio Luna. And Antonio Luna, Juan Luna, M.H. Del Pilar, sino pa itong si Haina, Freemason sila lahat. At natutunan ni Jose Rizal ang Secretive Society. Nagtayo siya ng Liga Pilipina sa turo ng Freemason. At sinulodify niya ang Pilipino, La Solidaridad. Doon mo makikita, at sinuportahan siya, kaya nakapag-aral sa Berlin, doon saan. Hindi, ang hirap mag-aral na pa. Sinuportahan siya nito, mayaman to eh. At ubod ng yaman nito eh. Pero kung titignan nyo, ang nakaback up dyan, yung Rothschild family. Kasi dikit-dikit yan eh. Merong ilalabas kasi silang Freemason Christ eh. Alam niyo yung Pythagorean theorem, yung kay Euclid, philosophy, yung triangle, yung right triangle, yung height nun eh, yun yung ama, yung base, yun ang ina, at yung hypotenuse niya, yun ang lumalabas na sun. Yun ang palalabasin ng Freemason, the New World Order. Lalabas doon, yun yung Antichrist eh. So from immemorial talaga makikita, pag pinagdikit-dikit mo na, makikita mo na, kala ko, hanga ako eh. Nung pala, pag na-discern mo, puro intellect lang talaga, science. Kasi yung Dark Ages, puro science yan eh. Gumana ang talino ng tao. Mga revolution, ang dami, mga industrial, at naglabasa ng maraming scientists. Yung mga panahon na yan. Pero kung titignan nyo mabuti, nung panahon na yun, kasi nakasarado ang Biblia, hindi binuksan eh. Pero pwede ka maligtas if you have faith. Yun na lang ang pag-asa ko kay na Jose Rizal eh. Sana totoo yung faith niya para maligtas. Kasi ang paglalabas ng katotohanan ngayon sa last days, sabi sa Daniel. Sabi sa Daniel 12:4, ganito eh. Ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. So in the last days lang bubuksan muli ang Bible. Yung Dark Ages, sarado yun eh, kumilos ang talino at science ng tao. Nagtayo ng mga relihiyon, gumawa ayon sa karunungan ng tao. Ngayon na naman bumaba ang Espiritu Santo para magtayo ng iglesia, marami ang tatakbo ng paroon pa rito at ang kaalaman lalago. Tiyakin natin, ngayon na ba yung kaalaman ay lalago? Ngayon na, napakatindi yung mga cellphone, nakita mo naman. Kahit yung mga camera, mga digital camera, di ba? Napakatindi ng invention ngayon. Yung running to and fro, makita mo sa internet, ang bibilis, di ba?
Kung ilang Mbps, halimbawa yung modem mo, napakatuloy ng takbuhan. Pati mga sasakyan, ang daming to and fro, iba't ibang mga uri na sasakyan. So ito na yung last days. So binuksan na. Sino nakakaunawa nang buksan tong katotohanan ng Biblia? Sabi sa Romans 12:9, ito makakaunawa. At sabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi. So ikaw ba kasama doon sa magpapakalinis at magpapakaputi? Kasi nilinis na tayo, justified, pinaputi tayo, binanan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ikaw ba nagpapatuloy sumunod sa utos? At magpapakadalisay. Ibig sabihin ng dalisay, walang bahid dongis eh. Magpapakabanal-banal ang banal. Ngunit ang masasamay gagawa ng may kasamaan. At wala sa masasama ang makakaunawa. Ngunit silang pantas lamang ang makakaunawa. So yung binigyan lang ng karunungan ng Diyos, ng katalinuhan ng Diyos, ang makakaunawa. Hindi karunungan ng tao o talino ng mga scientists. Hindi tinatanggap ng Diyos yun. Kasi yung science, it is knowledge. And they are proving that there is God through science. How can you prove God that there is science? Simple-simple. Sabi ng Diyos, sa lahat ng mga ginawa niya, mapatutunayan mong may Diyos. Ang gusto nila i-prove eh. Hinahanap nila eh. Simple-simple. Umiikot yung earth. Ba't umiikot yun? May nagpapaikot. Kasi hindi pwedeng walang dahilan ang lahat ng bagay. Kaya pag may nangyari, may dahilan yun. Kaya nga mayroong isang magkaibigan eh. Sabi niya, nakikita mo ba yung mga planeta na yan? Oh, umiikot yan. Sino gumawa niya? Walang Diyos. Ang ginawa ng kaibigan, pag alis ng kaibigan, pumasok siya sa kwarto ng kaibigan, naglagay siya ng mga planeta doon. Ang dami, tsaka araw. Yung solar system nilagay. Pagbalik ng kaibigan, sabi niya, oh, bakit merong ganito rito? Sino naglagay niyan? Sabi niya, oh, kita mo? Ako. Iyan, kinu-question mo, sino naglagay? Eh, yung umiikot doon sa taas, walang tali. Sino naglagay nun? Di natahimik yung kaibigan. Kasi nga yun eh, hindi pwede may nangyari, walang dahilan. Nakita niya, ang dami-dami solar system. Eh, sino naglagay? Ako. Eh, yung nando doon, wala pang tali yun, umiikot yun. O sino gumawa nun? Eh, di nag-isip-isip siya, o ano, sino kaya gumawa? Eh, di Diyos. Wait, may iba bang gagawa, no? Balik tayo, balik. Sabi ng 3 John 1, 2, 3. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng bagay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So ang dalangin ni John kay Gaius na matanda na, bumuti sa lahat ng bagay, pagpalain sa lahat ng bagay. Katulad ng pagginhawa ng iyong kaluluwa at ng iyong katawan. So yung ating espiritu, kaluluwa at katawan ang pagpapalain ng Diyos. Yung espiritu, pinagpala na, justified na yun eh. Sabi ng Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. So pag sinabi kang panganay, na born again ka eh. Pag ikaw tunay na born again panganay ka, number 1 ka sa Diyos, walang number 2 sa Diyos. Laging number 1 tayo sa Diyos. Lagi tayong panganay. Pag tunay na born again panganay, kaya tinatawag iglesia ng mga panganay. At ang panganay ng mga panganay si Kristo. Siya yung unang inianak ng Ama eh. Nag-multiply ang Ama, ang una nang inanak si Kristo. Kaya siya yung panganay. Pag ikaw na born of God, born of Spirit, ipapanganak ka ng Ama. Siya yung Ama ng mga Espiritu. So you are born again through the Spirit. So panganay ka rin. Kaya lang, may mas nauna sa'yo si Kristo. Kaya tayo lahat magkakapatid. Puro panganay tayong lahat. At si Kristo ang panganay ng mga panganay. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos ng hukom ng lahat at ang mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal. So, pinaupo tayong kasama ni Kristo sa langit, yung espiritu, sabi sa Ephesians.
Ephesians 2:6. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ikaw ba'y nakaupo na doon sa sangkalangitan kay Hindi, nandito ka pa sa lupa eh. Yung kaluluwa mo ba nakaupo doon? Hindi, kasama ng katawan mo eh. Pag umalis yung kaluluwa mo, dedo ka. Eh sino yung pinaupo doon? Yung justified spirit na ginawang ganap na. Born of the Spirit ka na. May lahi ka na ng Diyos. Kasi kapag ikaw ipinanganak ng Diyos, Diyos ka. Katulad halimbawa ng kalabaw. Nanganak yung kalabaw, ano yung ipinanganak nun? Eh di kalabaw. Eh ang Diyos ng anak, si Kristo, eh di Diyos si Kristo, eh ipinanganak ka rin ng Diyos, di Diyos ka rin. Kaya sabi doon sa Psalm 82, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. So, merong kapisanan ng Diyos eh. Kasi nag-multiply ang Ama eh. Ang gusto niya talaga, i-multiply niya sarili niya. Eh, ang una niyang ginawa, yung galing sa lupa, sa surface of the earth, palpak eh. Hindi pwede, galing sa lupa eh. Kaya kailangan ma-born again. Born of the Spirit, galing na sa Ama, hindi sa lupa. Yung nanggaling sa lupa, babalik sa lupa. Yung nanggaling sa Diyos, babalik sa Diyos. Kaya may kapisanan ng mga Diyos. Kaya ito sabi, siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. At aking sinabi, kayo'y mga Diyos. At kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. So lahat tayo anak ng Diyos. Ipinanganak tayo, born of the Spirit eh. So tinatawag tayong Diyos. Pero hindi tayo yung katulad ng pagka-Diyos ng Ama o pagkatulad ni Kristo. Ang pagka-Diyos natin, yung buhay na walang hanggan na nasa Diyos ibinigay. Glorified body. Hindi na tayo mamamatay forever and ever. So ito yung hinahanap natin, ito yung gusto natin eh. Ito yung pinapangarap natin. Sabi ni Sampagita, ang tao daw ay katulad ng bulaklak na lalanta, namamatay daw, na ito ang nais ng tao at makarating dun. Ang pangarap ng tao, makarating dun. Talagang yun ang pangarap ng tao. Eh paano ka makakarating dun if you will not go past through Jesus Christ? No one can get to the Father except by Jesus Christ. Eh paano kung hindi ka dadaan kay Kristo? Paano ka makakapunta? Yung iba gumawa ng sariling daan eh, si Confucius. Ito yung paraan, si Tao, si Bahay. Ang dami, gumawa sila ng mga paraan nila, puro tao. Yun naman mga religion gumawa. Nagtayo ng Roman Catholic, Greek Catholic, Pentecostal Church, Methodista. Ang dami mga itinayo. Noong mga panahon na yan, Dark Ages yan eh. Hindi binubuksan. Ito yung pagbubukas ngayon ng Espiritu sa huling panahon. Kaya binasa ko sa inyo, at yung binuksan ay hindi masasaraduhan. Sabi sa Revelations 2:7. At 3:7 pala. Revelation 3:7. Ito yung masaganang pagpapalang spiritual. Na binuksan tayo ng Diyos na walang makapagsasara. Pero yung sinaraduhan niya, walang makapagbubukas. Sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal. Niyaong totoo, yung may susi ni David. Yaong nagbubukas at di mailalapat ng sino man, at naglalapat at di maibubukas ng sino man. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito inilagay ko sa harapan mo ang iyong pintuang bukas, na di mailalapat ng sino man, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita, hindi mo itinala ang aking pangalan. So yung binuksan sa atin ng Diyos na spiritual dimension ng pagkilala sa Diyos, walang makapagsasarado nun. Pero yung hindi pa nabubuksan at sinaraduhan ng Diyos, walang makapagbubukas. Halimbawa, si Jose Rizal ka, o ikaw ay si George Washington, si Thomas Jefferson, sino pa? Ang dami niyan eh. Si Bastian, ang tali-talino mo, eh hindi ka binuksan ng Diyos, o what's the use? Para saan yung talino mo? Eh basahan sa Diyos dyan. So kailangan mo ang katalinuhan ng Diyos, at ang katalinuhan at karunungan ng Diyos si Kristo. So ang talagang kailangan ng tao, katalinuhan ni Kristo. Hindi katulad yung katalinuhan ni Lucifer. Kasi si Lucifer, ano yan eh? Light bearer. Lucis. The source of light din siya eh. Meron siyang liwanag. Yan nga, hindi eh. Nag-supernova na, dead star na siya, kulay itim na siya. Hari na siya ng kadiliman. Dahil sa pagsuway niya. Nilikha siya ng Diyos na matuwid, pero nasumpungan sa kanya yung kasamaan eh. Ganon din ang mga kasamahan natin nung araw. Sa umpisa, okay eh.
Pero inaabot sila dun sa time na nakita, may depression. Bakit? Yung puso. Tinitignan ng Diyos ang puso natin. Nakikita niya sa atin sino yung totoong nagpapagal, totoong naghihirap sa pagsunod sa Diyos, yung totoong sumasampalataya. Hindi niya pababayaan yun, sabi sa Psalm. Mamamalagi ang mga matuwid. At ang matuwid ay pagpapalain na sagana. Sabi sa Proverbs 28:20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. So yung prayer ni John kay Gaius, na pagpalain ka sa lahat ng bagay, katulad ng pagginhawa ng iyong kaluluwa at ng katawan. Yun ang lahat ng pagpapala. Kasi bilang tao, meron kang espiritu, kaluluwa at katawan. Sa katawan, nandun, mararamdaman mo yung hirap eh. Meron ka ng rayuma, mararamdaman mo yung hirap eh. Napakahirap ng kapag ang katawan mo nagkakadepresya, nararamdaman ng kaluluwa. Kaya si Kristo, nung makakita niya yun, di ba sabi niya, pwede ba ama, wag to? Bili mo, pinakita sa kanya eh. Lalatiguhin siya ng 30 sasabunutan siya ng balbas, bigote, ng buhok, susuntukin siya ng 600 soldier, lalagyan ng koronang tinik, tapos puro lata yung likod, magbubuhat ka pa ng krus. Hindi na kaya yun, mag-internal hemorrhage yun. Katulad nung nangyari kay yung sa Neophyte, na yung paa ay dugo, namatay na, nahila na. Bakit? Mamumuo ang dugo mo eh. Si Kristo, kung mo ang kable nun, mabibigat eh. Talagang mga kable yun eh. Nabibiyak. Mas maganda yung nabibiyak eh. Kaya lang, sa sobrang hirap, hindi na niya nakaya. Pinagbuhat nga siya ng cross, hindi niya na nabuhat eh. Ang nagbuhat yun si Simon eh. Nakita na sundalo, alika rito, buhatin mo to. Hindi na makabuhat. Napakahirap nun. Yun nga lang, may masakit kang ngipin eh. Gusto mo na ipabunot na eh. Ang sakit-sakit eh. Yun lang meron kang sakit eh. Talaga nakakainis na, di ba? Pero kailangan mo tiisin. Sabi ni Pablo, nararanasan niya yung mga hirap ng katawan dahil yung kakulangan ng hirap ni Kristo, pinupunuan sa katawan niya. Kaya tayo, kung tunay tayong Kristiyano, matitiis natin lahat ng bagay. Kahit lahat ng sakit sa katawan. Kasi ang Diyos din naman na magpapagaling yan eh. The Word of God is health to the bones and to the flesh. Kaya mga kapatid, meron tayong dapat i-prove sa sarili natin eh. Tiyakin natin sa ating mga sarili, tapat tayo para managana tayo sa pagpapala. Amen.